Good morning guys, maayong buntag everyone. So nagkain na kayo ng breakfast, busog na ang all. Ayan, maayong buntag guys. Good morning. Miss Joselle, i-shout out natin yung vlogging journey mo para meron nag-nood. Sige na, ano ka man. Bawal pag nag-vlog ka, bawal mang good mahiya. Kasi si Miss Joselle, ikwento ko sa kanila. Si Miss Joselle guys, kung na-follow nyo na siya, nag-vlog na yan siya ng mini vlog. Mini vlog bagang? Yes. Voice over mini vlog. Uy, dali, i-shout out mo yung page mo. Sige na, dali na ba? Huwag mahiya. Sige na, i-training kita. Gaga, wala kang angay, mahiya-hiya, day. Dali bawal mahiya-hiya ang mga Follow my ang mga may personal mga mukhang pera, bawal mahiyain. Yung name ko lang man yung name ng page. Dali. Ilagay natin dito ang pangalan, screenshot ko mamaya. Sige dito. May pagkain pa tayo dito, girl. Giselle Labian Dialan. Ayan, dito sa gilid. Ituro mo sa gilid, banda sa red. Yan. Follow niyo ako, guys. Manood kayo ng mini vlog ko. Yung mga lang. Panoorin niyo siya kasi baka mamaya mag-away kami, libakin niya ako doon. O, di ba? Malaman niyo yung totoong ugali ko. Kaya iwan ko muna si Giselle, guys. Nag-vlog na yan siya. Suportahan natin siya kasi meron na siyang dollars. Woohoo! Baka mag-resign na si Miss Giselle kay may dollars na siya, guys. Oh my gosh, wala pa daw. Okay lang, tuloy-tuloy ka lang. Pero ako supportive talaga ako sa ganyan, guys. Wala akong problema. So, kahapon nagkuha siya ng TIN number niya kasi kailangan yan para sa sakuran. So, sana bigyan nyo naman kami ng mga pa-extra dyan, meta-meta. Anyway, ako'y pupunta po muna sa ating laundry shop dahil ako'y makikipagkita sa staff na i-hire natin doon. Then, maglalagay po ako ng wifi and then magdadrop ako ng mga gamit na napamili na namin last time na pinakita ko sa inyo. Ayan. At saka magchika-chika tayo ngayong araw, guys. Medyo busy kami ni Miss Giselle, pero okay lang. Sama pa din namin kayo. Ayan. So, we'll see you guys on today's episode. Ay. Hi, te! Wait lang. Ayan, guys. Andito na tayo ngayon. Wait lang, bubuksan muna natin yung shop. And maglalagay tayo ng gamit sa loob. Alright, guys. Ay, ngayon lang natapos ang meeting ko sa aking staff. So, nagkausap na kami, nag-inform na ako ng kanyang responsibilities, nag-inform na ako ng kanyang must do, ano yung gagawin niya, and lahat, nag-briefing na tayo lahat-lahat. So, okay na. I believe this month, magiging smooth lang yung ating opening, inshallah. Malaki-laki din kasi itong space, guys, no? Kasi titingnan natin, itong space na to sa harap, dito ilalagay yung machine. So, eto parang 1, 2, 3, 4. Parang 4 by 3. So, eto alone, nandito yung machine area. And then, meron ka konting lobby dito. And dito naman na side is ang table and chairs natin, ang counter natin, and ang ating shelves. Inom lang tayo ng tubig. Sobrang init. So, eto, nilagay ko muna dito yung mga gamit na binili natin. Mabuti nga lang, guys, kasi wala na masyadong kailangan. Meron lang tayo dito mga konting sinubmit sila sa listahan na kailangan nating bilhin. And, yeah, yung ating mga tarpaulin. Wag muna natin ididikit ngayon dahil maalikabok pa siya. Idikit na lang natin kapag soon to open na tayo. So, antayin ko na lang si Calby. Meron nga pala akong guys, no, kagabi ang dami kong realization na gusto ko nga palang i-chika sa inyo. Kagabi ang dami kong realization kasi naisip ko na nag-email kasi sa akin ulit yung tatay ko. And nagtatanong siya kung kailan niya talaga makikita yung mga bata. So, okay, kung makikita lang naman yung mga anak, guys, I would say na merong chance. Meron talagang chance na pwede niya makita yung mga bata. Pero meron tayong mga condition. Ayan. So, hindi ko alam kung ano sa tingin ninyo. Pero ako, if ever na itutuloy ko na makikipagkita siya sa mga bata at hahayaan ko, meron ako mga condition na hindi ko malalagay sa alanganin ang lahat. Okay? So, number 1 siguro, kapag pumayag ako, guys, dito sa Pilipinas sila dapat magkita.
So either siya yung pupunta kasi alam niya naman yung lugar namin, yung address namin. Makakalabas naman po siyang buhay dito, huwag kayong mag-alala. Ayan. Kung gusto niya makita at makasama yung mga bata panandalian kasi break niya sa work or whatnot, pwede naman siyang pumunta ng Pilipinas. Wala namang problema. Wala naman talaga tayong magagawa kasi yung trabaho niya din very in demand. So yun lang din yung kaya niyang gawin talaga. Yung mag-spend time ng konti kasama yung mga bata. Ayan. And bakit dito sa Pilipinas? Wala, mas kampante yung loob ko kapag ka dito sa Pilipinas niya pinuntahan. Kaya sa dalhin ko yung mga bata sa labas. Number one, I believe hindi niya kakayanin yung gastusan. Kasi hindi ako gagastos para makita siya o hindi ako gagastos para makita niya yung mga anak ko. So, siya po dapat talaga yung mag-effort ng paggastos at mag-effort ng oras niya para makita at makasama yung mga bata. And the only place I feel na convenient at saka safe para sa mga bata ay itong Pilipinas. Marami nga pala nag-comment, no, ma'am, yung visa ba ng mga bata, problema ba? Hindi actually, guys. Ang visa ng mga anak ko ay wala po silang visa dahil Filipino citizen po sila. Lahat po yan na-secure ko nung pinanganak ko sila. Birth certificate at saka passport nila, lahat po Philippines, hindi Africa. Okay? So, kapag kasi kami yung lumabas ng mga bata, number one, sobrang magastos. Kasi dati, nagsabi siya na pwede daw kami magkita sa Thailand. So, sabi ko naman, okay, Thailand na doon si Kuya Kahil, pwede din ako magbenta-benta doon. Sabi ko sa kanya, okay lang. Pero siya mag-handle lahat ng gastos. Pero now, na-realize ko, sobrang gastos, tapos masyado kaming marami. I believe hindi din siya kapraktikalan. So, kung gusto niya talagang makita at makasama yung mga bata, dito na lang siya sa Pilipinas po. Sana maisama niya si Nasri, no, at si Muhammad Ali sa pagpunta dito sa Pilipinas. Kasi alam ko matutuwa sila kapag nakita nila itong ating bansa. Marami naman tayo dito pwedeng pag-enjoyan ng mga bata. At alam ko matutuwa sila na magkikita at makasama yung magkakapatid. Mail back ko siya, guys. Sabi ko sa kanya, hindi ako masyadong nagsasalita kapag ka nag-i-email ako sa kanya, very madalang akong mag-respond. At dahil sa reflection ko kagabi at sabi ko, okay, papayagan ko na siyang makita yung mga bata. Pero dito sa Pilipinas, nireplyan ko siya na kung gusto niya makita mga bata, pumunta siya ng Pilipinas. Yun lang. Kung masasama niya ba si Nasri at Muhammad Ali, tingnan natin. I am praying. Matutuwa ako kapag nagkasama sila. Kasi guys, hindi ko nakikitang dadalhin ko yung mga bata sa Africa anytime soon. Siguro ako, kung ako lang, pupunta ako ng Africa. Pwede ako magbiyahe ng Africa for some reason. Yung mga kailangan nating i-close doon ng mga transactions na very important, pwede. Pero yung isasama ko lahat ng mga anak ko sa Africa, I will not do that for now. Kasi hindi natin lupa yun Wala kaming karapatan doon kasi nga, Filipino passports lahat yung mga anak ko. So, pag pumasok kami ng bansang Africa, lahat po sila mag-undergo ng visa. Okay? At lahat ng mga rules natin sa Pilipinas baka hindi ma-apply sa kanila. Baka mas mabigat yung rules ng Uganda o ng Africa pagdating sa mga anak ko. Ayokong ilagay sila sa alanganin. Kasi alam ko na safe sila at talagang maalagaan sila kapag ako yung kasama nila at least. Ayan. Hindi ko alam guys kung ano sa tingin ninyo, ano ang comment ninyo pagdating dito. Kasi anyway, kung meron man siyang mga traits and characters na ayokong mapasa at nakita ng mga anak ko, hindi niya naman mapapasa yan sa mga anak ko sa konting araw na makikita niya sila. So, nararamdaman ko safe lang siya. At yung hindi niya pagsuporta sa mga bata, prayers natin na magbago pa din yung isip niya, no, na ayusin niya yung responsibilidad niya sa buhay at priorities niya. So, sana. And anyway, kumakalma-kalma din naman ako guys from time to time kasi hindi naman pwedeng galit at tawag nito, yung pinapairal natin lagi. Kailangan din nating i-balance. Ayan. Naabot na ako ng alas 12, kakachika sa inyo. Mag-alas 12 na pala. Ako'y pupunta sa tindahan ng aking ate. At meron akong good news sa inyo guys. Kami po ni Inday Caleb. Ang inyong paboritong si Inday Caleb ay nagka-chat kami. Kami po baka ay magkikita very soon. So sa lahat po ng mga supporters at mga bagong kaibigan ni Inday Caleb, ayan, see you guys. Baka magkita-kits tayo. And excited din ako ma-meet at makilala siya kasi nga nagkaroon kami ng change of conversation before nung nasa Uganda pa ako. And alam ko marami din ang nakarinig ng pangalan ko na nabanggit niya before sa vlog niya. So dahil nasa Pilipinas siya ngayon, I really would like to see her and talk to her para magkaalaman naman kaming dalawa. So titingnan natin guys ano yung magaganap sa mga supporters din Inday Caleb dyan. Hello guys. At sa mga sana excited kayo sa mangyayari. Ako excited ako na medyo natatakot talaga.
Pero may pag-uusapan kaming importante. Ayan. Ano pa ba guys? Ay nako, medyo overwhelmed ako lately kasi ang dami nating mga responsibilidad na kailangang tapusin. Ang dami nating mga responsibilidad na kailangang harapin. Pero laban lang no mga nanay. Samahan nyo ko pa today guys, hindi pa tapos yung araw ko. Pero at least yung mga must-dos natin, nagawa na natin ngayong morning. Kasi eto dapat talaga yung gagawin ko eh. Wi-Fi, imimit ko yung staff. Maglalagay tayo ng mga pinamiling gamit natin dito. Tatapusin ko yung flyers natin, tsaka yung ating loyalty card. And then yung t-shirt natin na uniform ng staff natin dito, okay na din, goods na. Ayan. So inaantay ko yung guys, inaantay ko ang aking Globe, Wi-Fi. Hindi pa rin sila dumarating. Guys, bakit kayo ganyan? Anong ginagawa niyo sa amin? Ma'am, Juan, Emily, bakit ka ganyan, ma'am? Anong ginagawa mo? Bakit mo kami minamahal na so? Chinese New Year Gift? Yeah. Ma'am, bakit naman kami ginamahal ng ganito na sobra, ma'am? Alam mo talaga yung kahinaan ng mga tiyan namin. Guys, may package tayo from Ma'am Juan Emily from Benguet. Talagang sinend niya sa amin ni Miss Josel. Ang laki-laking box. Anong laman nito, ma'am? Ano to? Tall, dark, and handsome? Ano daw? Hindi pagkain to guys. Mas masasatisfy tayo dito. Miss Josel, bakit tayo may ganito? Kwentuhan mo kami. Anong nangyari? Saan nagsimula ang lahat? Go! Kasi pag nito, sabi ni ma'am, nag-message sa Mayumi, Thailand. Pagkabalik na natin from Baguio. Yeah, sabi niya, pumunta pala kayo ng Baguio. Oo. Hindi ka lang nagsabi na nagpunta, pero baka sa siya naka-follow sa Mayumi. Sabi niya, gusto niya sanang ma-meet ka, pero busy siya, busy ka rin. So, ayan, pinadala niya lang yung Tapos paano niya sinabi? Paano niya sinabi na magpapadala siya ng ganyan? Message sa sa Mayumi. Na may ibibigay daw siya. Tingnan natin yung ibibigay niya. Ang laki, guys! Guys, tingnan niyo ang laki-laki ng pinadala sa amin. Hindi ko alam. Para saan yan? Kaya siguro yung mga strawberry jam namin na food. Food parts, be? Food. May kapalit pala. Ayan na. Tingnan natin. Kasi alam niyo ang kwento, guys. Etong auntie ko at mama ko po ay hindi nila alam na bawal pala yung strawberry jam sa hand carry. Huwag na magluto parts. Magbili na lang. Kaya hindi na enough ang time. Oo. Hindi nila alam. So, meron silang nailagay sa kanilang hand carry na jam. Pagdating namin dun sa may x-ray, binawalan po sila na kunin lahat yun. Kaya inadalhin yun. Kaya may naiwan kaming strawberry. Halos maiyak-iyak po yung nanay ko at yung auntie ko. Pero, meron palang bagong darating. Ay, parang hindi naman jam yan. Parang sobra pa yan sa jam. Si Wangod ba yan? Si Wangod. Baka mamaya pinadala. Wow! Hala! Wow! Wala, pinadalan tayo ng hand-woven products from Benguet. Ma'am, bakit ma'am? Bakit ganito kayo magmahal sa amin? Maraming salamat po. Tingnan natin anong pinadala sa atin. Ikaw na magbukas para mahawakan ko yung maayos ang camera mo. Dito. I-vlog mo na yan mamaya. May vlog ka na. Wow! Isang laptop bag na made of traditional or native na fabric. Ang ganda. Alam na alam ni ma'am yung kulay natin. And then merong, ano pa yan? Costume. Hala, makaasawa na talaga ako dito ng taga Benguet ba? Ano ba? Sasayawan na talaga ako nito ng ng isa. Wow. Wow. Ay, placemat. Apat. Ang ganda, ma'am. Thank you po. Placemat pala. Salamat, ma'am. I love you po. Ma'am Emily, thank you. Ano pa yan? Ang daming padala ni ma'am, Hala ka dyan. Ang dami, girl. May tag nito parang wallet. Wow. Coin purse from Benguet. Isa kay Miss Josel. Isa kay Parts. Isa kay Auntie Christine. Thank you po. Handmade to ha. Ang ganda. Next. May sila. Wow. Patingin ako. Wow. Ito ay Tartland, Baguio, Pasarabo, Lengua de Gato. Uy, lengua. Alam mo ba yung lengua? Ano niyan? Ibig sabihin? Anong ibig sabihin ng lengua?
Lengua? Ko alam. Hindi mo alam. Lengua language, di ba? Language yung lengua, guys, or gatas. So, nagbigay siya ng 4. Yay! Maraming salamat. Wow. Kay Miss Giselle, kay Parts, kay Auntie, maraming Excited pa naman ako salamat. magdating talaga. Ano kaya to? Ala! Parang ano to siya, parang... Jam! Eto na ba? Tararara. Kasi hindi kami nakaabot ng Benguet province. Ay, Atok. Nakapunta tayo ng Atok. Ang Atok pala isa Benguet. Oo, hindi siya. O sige nga, buksan mo nga. Ano ba namang klaseng gunting yaan? Ang liit-liit. Oh my God! Excited na ako! Pina-LBC pa talaga guys ha. Tapos ang mahal ba yan ng LBC? Ba? Yan. Bobby, saan ka? Ano kaya to? Di ba yung laman yan? At Wow! Atok dayap! Wow! Ano yan? Ang dayap. Ay, dayap. Bitter, sweet, Dayap. all natural, and delicious. Ala, product ng Atok. Oh my goodness. Feeling ko Maraming binibenta niya salamat. to. For spreads, pwede siya for tinapay, for tsaa, for salad, na kailangan na medyo may asim. Customer natin to siya eh. Mama, dagang salamat, mama. Dagang salamat po talaga. Ayan, alam nyo ba guys, ang dami-dami palang nagmamahal sa atin dyan sa Baguio. Yes, And speaking ang of Baguio, dami. talagang na, yung mga expectation ko sa Baguio, jogsak lahat guys. Hindi man lang nangalahati yung expectations ko versus reality ng Baguio. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng panahon, ang lambing ng mga tao. At ang raming nagmamahal sa atin dyan. Sa mga taga Baguio, ayan, mag-eye to eye tayo. Maraming salamat po. I love you too. Maraming salamat, ma'am. Ayan pa, Miss Giselle. Ano na naman yung isang yan? Dayap din. Tikman mo, ha. Napaka-special, oh. Ano pa lang, oh. Meron pa! Alam ko tayo, baka ito na yung strawberry jam. Tikman mo tong dayap. Parang ako yung na-curious dito sa dayap. Ganyan siya, guys, oh. Ayan, oh. Oh, ang galing. Ang bait ni mom. Wow. Para siyang mga sliced na lime. Which lang. Hala, our signature blend is inspired by the timeless English marmalade tradition. Ay, marmalade. We select locally grown fruits which are meticulously handpicked from nearby farms. Product of the Philippines. Handmade at Pinderelia's Kitchen. Shout out sa Pinderelia's Kitchen. Maraming salamat sa kusina ninyo at dyan nyo ginawa itong dayap ng Atok. Maraming salamat. Tikman natin to, Miss Giselle. Miss Giselle, bilhan natin to ng tinapay. Kasi pwede daw siyang pang spread. Meaning pang palaman. Pero na-curious ako kasi sabi mapait na matamis. Baka po magka-flashback yung buhay pag-ibig ko dito sa pait-tamis na to. Okay, ano yan? Ayan! Ito na is ang aking favorite. Wow, para magkakaroon ulit si Miss Giselle ng strawberry jam. Tada! Wow! Handmade din. Akin na. Name? Okay. Renz J. Acosta strawberry jam. Ingredients, strawberry at sugar. From Puguisla, Trinidad, Benguet. O kung nasaan yung strawberry farm. Maraming salamat po sa strawberry jam. Kakainin po namin ni Miss Giselle mamaya sa merienda. Oh, ilang nandiyan. Para ano mo, sabi ni nanay mag-share. 5. She give 6. 2, 4, 6. Bigyan mo si kuya mo niyan. Kuya Parts mo. Tsaka dalawang ganyan, tsaka isang ganito. 8. Tsaka isang ganito. 8. 8. Oh, bigyan mo si Parts dalawa. Kunin mo rin yung dalawa. Then, ito. Sa'yo isa. Bigay mo kay Kuya Parts mo isa. Kay Auntie Christine. Ayan. Maraming salamat, ma'am. Lahat po yan. Bigay ni ma'am sa atin. Tikman mo nga ito, Miss Giselle. Buksan mo nga. Ayan, tikman mo. Ayan, isa sa'yo. Then, dalawa. Dalhin mo tong dalawa. Kay kuya mo itong dalawa. Dalawa ka lang. Wala ka pang anak. Dalawa lang sa'yo. Ayan, Kay kuya mo tong dalawa din. Bigay mo kay kuya mo yan. Kasi, lahat dapat makatikim ng gawang Benguet. Ikaw magtikim muna.
be. Cheers. Ang sarap. Sarap niya. Parang gatas, pero hindi siya matamis, hindi nakakaumay. Yan yung masarap ilagay sa kotse kapag feeling mo bored ka. Paslakan mo yung bunganga mo ng lengua de gato. Language ni gata siguro yan. And of course, sa handmade products na to made by Easter Weaving Incorporation, quality handwoven products since 1908. Maraming salamat po. Ang ganda ng tela. At alam nyo, ito, Miss Giselle, ay hand weave. Ayan, o. Ganda, no? Green na green. Thank you, ma'am. Ito, tikman natin mamaya. O, tikman natin yung akin. Yan, ipasalubong mo kay Mr. Alan Ladaran ng Alabel, Salangani Province. Yeah, I have surprise for you. Ayan. Makabalit kag food. Kain muna tayo, Giselle. Alright, tapos na kaming kumain, guys. Kumain kami ng early ngayon kasi kami ay pupunta ni Miss Giselle sa kabilang shop ng aking ate. And hindi pwede, baka kasi pagdating namin doon mamaya, bigla kaming mabusy at hindi na kami makapagkain. Kaya dapat kain muna kasi mahirap na pag nalipasan ng gutom. Makinig tayo sa mga sinasabi ng mga matatanda na pag lagi kang nalilipasan ng gutom, magiging buang ka in the future. So kung ayaw nyo mabaliw kayo dahil sa gutom, kumain po kayo ng tama kahit hindi po kayo gutom. Kumain kayo sa oras. Pagka alas 12 yung lunch, 11:45 pa lang kain na kayo. Pagka breakfast ninyo alas 8, kain na kayo alas 7 hanggang alas 8. Pagka gabi naman, kain na kayo ng mga alas 8, alas 7, ganyan. So kami nagpre-prepare na. Yan yung maganda, guys, no? Kasi magkakalapit lang yung shop namin, magkakapatid. Madali lang kaming nakakapag-rest back, nakakapag-back up sa sale. So, doon kami pupunta ng aking magandang staff na si Miss Giselle. At merong nagtanong, kasi mga recent episode namin, yung mga palakad-lakad sa treadmill. Merong nag-message, sabi niya, ma'am, anong purpose ng treadmill? Ba't kayo nag-treadmill? Treadmill, magbenta. Ay, alam nyo kasi, iba pa rin pag nakikita mo yung damit na sinusuot ng tao at hindi ng mannequin. At talagang nakikita mo yung damit na gumagalaw. Oh, sana all. Pero in fairness the treadmill made our sales like a lot more. Let's say, I don't know, 50% higher, if not 100%. Pero ang laki ng tulong ng treadmill. Kaya ina-appreciate ko yung ate ko, sabi ko sa kanya, good purchase. Kasi nakatulong talaga siya sa pagbenta-benta. Lalo na sa atin, guys, no? So maraming salamat sa lahat po ng very supportive sa aming bagong selling strategy ni Miss Giselle. At kayo po na mga naghahanap ng mga beauty products pala, guys, meron din kami si Madam Sheena, marami din siyang beauty products from Thailand. So please, wag po kayong mahiyang mag-check ng aming Facebook page. Ayan, Mayumi Thailand Closet. Please check us out, guys. Baka meron kayong magustuhan. At meron po kaming mga dresses from 500 pesos to 1,980 pesos. Yung mga premium namin. At meron nagsabi, ma'am, mura lang yun sa iba, 250 pesos lang. Ma'am, bigyan na lang kitang 250, doon ka na lang bumili. Kasi po, 250 pesos, kahit po shipping fee niyan, hindi po mababayaran ng shipping fee namin from Thailand to Philippines. So, imposible pong magbenta kami ng 250 sa inyo kahit t-shirt, ma'am. Hindi po talaga pwede. Pasensya na po. Ayun, so kailangan natin irespeto yung mga prices natin, no, as a seller. So, if you think that I am expensive, kasi you don't know my expenses then as a seller, then maybe you are not my customer yet. Okay? So once again, guys, maraming salamat. Let me know what you think about this episode. At magsasama-sama ulit tayo mamayang hapon. See you guys. Much love!